mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang panimula patungkol sa panggagamot. Ito na po yung ating panibagong segment ng video. So paparte-partihin ko po ito upang lubusan nyo pong maunawaan. Katulad din po ng ating depensa. Ngunit dito ay gagamitin na po natin yung depensa at yung ating opensa. So o-opensa na po tayo dito dahil kayo po ay manggagamot na. Kaya tuloy na po natin ang pag-aaral ng karunungang lihim. Dito sa panimula, nakikita nyo yung panimula sa panggagamot. Number 1, unawain ang batas ng panggagamot. Anong ibig sabihin ditong unawain ang batas ng panggagamot? Kilatisin po muna ninyo ang inyong kakayahan. Okay? Huwag po kayong dumiretso dito. Huwag po kayong tumahak dito kung sa tingin mo hindi ka pa handa. Kung sa tingin mo ikaw ay mahina pa. At kung ang iyong nalalaman ay hindi pa sapat, magpalakas po muna kayo. Anong ibig kong sabihin doon? Dapat minimum naka-ikalimang antas yung iyong kakayahan ng iyong mga poder. Ang iyong bakod, ang iyong balabal. Dapat po yan at least ika-limang antas dahil mas mainam po yung ganun upang hindi po kayo basta-basta nila kayang lampasan. Dahil kapag kayo po ay tumahak sa panggagamot, unang-una sa lahat, okay? Ang unang-una sa lahat, napakahirap pong tumawag ng mga espiritong namiminsala. Karamihan dyan kung pwedeng makapagtago, magtatago yan. Okay? Napakahirap po niyan tawagin. Yung iba talagang makukunat na, halos napakahirap mong pasakayin. Ganun po sa panggagamot. Kaya mas mainam na naka-ikalimang antas ka na. Okay? Upang talagang pag tinawag mo sila, luhod sila sa'yo. Dahil mas malakas ka. At hawak mo pa ang mga matataas na pangalan ng Diyos. Talagang luhod sila sa'yo. Dahil kahit baliktarin naman natin ang mundo, wala namang mga demonyong lumika sa Diyos, di ba? Ang Diyos ang lumika ng lahat. Okay po? Ngayon, dito sa pangalawa, pamamaraan sa panggagamot. So magbibigay ako ng mga halimbawa o kung paano yung pamamaraan sa panggagamot. Naka part by part naman itong video na ito upang lubusan yung maunawaan. Sa ikatlo, pamamaraan ng depensa at opensa. Dito magfo-focus po tayo. Okay? Talagang maglalabas talaga ako ng video na naka-focus dito sa depensa at opensa. Sa depensa, nagbigay na po ako dyan ng medium level. Malakas po yan, lalo na sa gamutan. Hindi po inuurungan ang sino niyan, yung medium level natin. Depende na lamang po sa inyong ipapasok na poder bala. Pero never po yang natalo. Okay? Sa opensa, dito may sikreto po dito na akin din pong ituturo sa inyo. Hindi lamang po basta-basta kayo opensa ng opensa, may pamamaraan po yan. Kumbaga sa boxing, meron kung hanggang saan yung stamina mo na hindi ka matatalo ng iyong mga kalaban. Okay? Ituturo po natin yan. Magfo-focus po tayo dito sa pamamaraan ng depensa at opensa. Maglalaan po ako ng full video patungkol dito dahil ito po ay napaka-importante, lalo na sa gamutan. Okay? Ang sunod naman ay kilatisin ang pasyente na gagamutin. Anong ibig kong kilatisin ang
pasyente na gagamutin. Tingnan kung yung inyong pasyente ay kung talagang sakit pisikal o sakit espiritual. Ituturo po natin yan. Iisa-isahin ko po yan para lubusan nyo pong maunawaan. Ituturo po natin kung yung sakit ng pasyente ay pisikal o espiritual. At kikilatisin nyo po yung pasyente ninyo kung may edad na. Lalo na yun sa mga umiedad na dyan ng mga 45, 50 o mas mataas pa. Tingnan nyo po kasi karamihan sa mga pasyente may sakit sa puso. Mag-ingat po kayo doon. Lalo na yung katawan nila, yung gagamitin mo para pasakayin yung mga namiminsala. So mag-ingat po kayo doon dahil hindi nyo po masigurado yung kalusugan ng inyong pasyente. Kaya tatanungin nyo po muna kung meron pang hypertension, may sakit sa puso, yung inyong pasyente. Importante po yan sa gamutan. Kasi kung meron mang may sakit o may karamdaman yung pasyente na dinadalang ganun na sakit, ay pasasanibin nyo po yung namiminsala maaring doon sa ibang tao na malapit doon sa pasyente. Pasasakayin nyo po sa ibang tao upang hindi naman po pahamak yung inyong pasyente na merong hypertension o di kaya sakit sa puso. Okay? Importante po yan, lalo na yung mga high blood. So, kikilatisin nyo po, tatanungin nyo po inyong pasyente. Okay? Pero meron naman po tayong orasyon para malaman yan. Kasi minsan may mga pasyente na hindi niya alam na high blood na siya. Okay? Lalo na yung mga walang pera. Kasi pupunta sa inyo, kaya nga pumunta sa inyo para magpagamot dahil wala silang kakayahan magpagamot sa hospital. So, huwag po tayong lumugar doon sa pagiging doktor. Okay? Dahil yung mga doktor, graduate po iyan ng medicine, ilang taon po nila yan pinag-aralan at talagang minaster nila yan. Okay? Kung physical man sa mga doktor po yun, huwag po kayong assuming na gagamutin nyo yun. Hindi po tayo Diyos. Tayo po ay gumagamot ng mga namiminsala. Okay? Pwede nyo pong dasalan, pwede nyo pong tulungan, pero wag nyo pong tatanggapin sa sarili ninyo na kayo ang gagamot ng mga pang-pisikal. Dahil ang nakakagawa lamang po nyon ay ang Diyos anak na si Yeshua o si Jesus. Kaya wag po kayong mag-assume na kayo ay doktor. Okay? Inuulit ko po, wag po kayong mag-assume na kayo ay doktor. Tayo po, ang ginagamot po natin yung namiminsala na hindi kayang gamutin ng doktor o yung hindi maipaliwanag. Anong mga pangyayaring ganun? Yung dumaan na ng diagnostic o yung dumaan na siya ng laboratory, yung pasyente, pero walang nakita, pero may nararamdamang sakit yung pasyente, yun po, automatic po iyon na spiritual. Okay? Pero may pamamaraan po tayo diyan, may mga orasyon tayo na malalaman naman natin kung physical o spiritual. Pag spiritual, gamutin. Pag physical, pwede nyo po siyang dasalan sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu o kung anumang pong dasal yan na inyong nalalaman, pwede po yun. Tapos sabihin ninyo, magpagamot sa doktor. Huwag po kayong umako na kayo ang gagamot. Okay po, hindi po tayo Diyos. Tayo po ay tao. Ang nakakagawa lamang po niyan ay Diyos. Kaya huwag po tayong assuming. Dito naman po, sa panghuli, alamin ang sakit ng pasyente. Sinabi ko na, kung ang pasyente ba ay physical ang sakit o spiritual. Pag physical, papuntahin sa doktor. Pwede mo silang dasalan, pwede mo silang bigyan ng mga yung mga pangdasal sa tubig, painumin, tapos patakbuhin mo na sa doktor. Okay po? Pero kung spiritual, malalaman mo naman yan kasi ituturo ko. Pag spiritual, kilatisin
kung ano ang kalagayan ng pasyente. Kung ang pasyente po ba may hypertension, high blood, o may sakit sa puso. Kikilatisin nyo po yan. Okay? Yan po ay ang panimula sa panggagamot o yung kapaliwanagan. Kapaliwanagan lamang po ito, kumbaga, upang lubusan nyo pong maunawaan bago po tayo tumahak doon sa part 1 ng panggagamot. Okay po? Ngayon, sa susunod, mga alituntunin sa panggagamot o sa paggamot. Okay? Number 1, unang-una sa lahat, depensa sa sarili at pasyente. Normal na nakadepensa ka sa sarili mo. Okay? Ngayon, bakit nakalagay dito yung pasyente? Karamihan kasi sa iba, hindi alam ito eh. Diretso tawag, pasakay ka agad, tapos tarak na kaagad. Mali yun. Didepensahan mo yung pasyente mo. Kasi sa bawat tarak nyo po, hindi nyo po napapansin yung katawan mismo, hindi yung spiritual, yung katawan ng pasyente po ninyo, nagsasuffer po iyon. Okay? Dahil yung espiritu nga nasasaktan yung katawan pa ng pasyente. Nagsasuffer po yan. Pero meron po tayong dasal at orasyon na ibibigay ko po, libre po, upang protektahan yung inyong pasyente na kahit na anong tarak mo dyan, ang masasaktan lang ay yung iyong pinasakay at yung katawan ng pasyente ay hindi po mapipinsala. Okay? Dahil malakas po yung ating opensa na ating ituturo. Step by step po iyan. Kaya unawain po. Pangalawa, panawag sa namiminsala. So, tatawagin mo muna yung namiminsala. Importante na sinasabi ko, naka-ikalimang antas ang iyong kakayahan bago ka tumahak dito. Kasi napakahirap tawagin po ng espiritu. Kung pwede magtago yan sa saan mang lupalok ng mundo, magtatago yan. Okay? Kaya importante na mataas ka para pagtawag mo kaagad, nandyan na siya. Luhod siya kasi wala siyang magagawa dahil ikaw ay malakas. Okay po. Sa pangatlo, pagpapasakay sa namiminsala. Okay, bago mo pasakayin yung namiminsala, importante na yung pasyente mo ay secured na. Okay? Kasi gagawin mo niyan, aalisin mo muna yung itatabi mo muna yung espiritu ng pasyente mo. Parang mawawalan yung pasyente mo ng diwa kasi sasabihin mo sa pasyente mo, pumikit ka muna. May orasyon po tayo, ibibigay ko po sa inyo ng libre. Libre po, talagang malakas po dahil gusto ko pong matuto kayong manggamot. Babanggitin mo yon at yung pasyente mo para siyang biglang matutulog. Pag matutulog na siya, ibig sabihin free na yung pasyente mo. And then, kargahan mo na ng proteksyon yung pasyente mo bago mo gawin yung panawag. At pagtawag mo na, saka mo siya pasakayin. Okay? Walang takas sa orasyon natin. Walang makakatakas, talagang lahat nakatawag. Ang sinasabi ko, bakit ko sinasabi na dapat naka-ikalimang antas yung inyong kakayanan ay dahil po, hindi lamang po iisa ang mangkukulam o ang mangbabarang natitira sa pasyente. Karamihan dyan, 5, 10, 15, 20. Okay? Marami po yan. Magtutulong-tulong po yan. Dahil alam nila kung may kakayanan yung pasyente, maaring makatakbo doon sa manggagamot. Okay? Lalo na yung gusto nilang ultimatuhin kaagad, yung gusto nilang patayin kaagad yung pasyente. Magtutulong-tulong yan. So, kailangan malakas ka kasi ikaw nag-iisa ka lang at pagtutulungan ka nila. Okay? Kung may huhugutin ka man, tatawagin mo yung isa sa kanila, karamihan yan yung iba, bumabato na yan sa'yo na hindi mo nalalaman. Kaya ingat po. Okay? Hindi po basta-basta manggagamot dahil ang panggagamot po ay nakapipinsala. Hindi lamang po ng inyong pasyente, lalo na sa'yo dahil ikaw ang manggagamot. Okay po. Ngayon, sa susunod yung pangtali o yung tinatawag na kadena de Deus, yung kadena ng Diyos.
pangtali sa namiminsala o kung sino man yan, mangkukulam man yan, mangbabarang o mga masasamang espiritu. Importante po ito, lalo na po kasi pambihira po, pero pambihira ko lang man po na ma-encounter, pero gamit na gamit po ito, luhod po dito ang mga demonyo. Okay? Pang demonyo po ito, pero gamit po ito sa mangkukulam, mangbabarang. Kaya importante po yan, para hindi po yung nakapapansin nyo po, may napanood naman po siguro kayong mga manggagamot, ng mga gagaling. Napapansin nyo po yung mga nagwawala sa upuan, tumatalon sa upuan. Okay? Kapag tinali mo yan, subukan lang nila. 'Di ba? Nakatali yan. Subukan lang nila magtalon-talon. Hindi pong makakatalon yung pasyente. Kung ano ang upo ng pasyente, yun po yun. Yun po ang proper na panggagamot. Okay? Yung iba kasi ginagawa nila para makita sa YouTube for the views, ginagawa nila, hindi nila tinatali para makita na makatotohanan. So mali po yun kasi hindi mo alam kung yung pasyente mo bigla na lang nalaglag sa upuan, maaring mabagok yung ulo. Iniingatan po natin yun. Hindi po tayo for the views. Okay? Sa mga viewers dyan, hindi po tayo for the views. Ang channel po natin ay para ituro sa inyo ang nararapat at yung tama. Dahil kawawa po ang pasyente kung ganun ang mangyayari. Okay? Ginagawa po ng ibang ng mga manggagamot dyan, hindi nila tinatali kahit alam nilang paano mangtali upang makita sa video na ito nangingisay, humihiga sa tawag nito, sa sahig. Subukan lang nila gawin yan pag ito nakatali yung kadena o yung pangtali ng kadena. Subukan lang nila. Wala pa po akong nakita na nakagalaw dito. Okay? So mali po 'yun. Ginagawa kasi ng iba ng manggagamot, nagiging negosyo na po yung YouTube 'Di ba? Nininegosyo na. So ang hindi po dapat ganun. Dapat po proper po tayo. Kasi pasyente po, tao po yung ating dinadala. Yung iniingatan natin yung pasyente. Lalo na walang diwa yan yung pasyente. Kung may diwa yan, hindi tatalon yan. Sino bang baliw na tatalon o yung magkikisay-kisay sa sahig? Di ba kung may diwa ka, syempre titingnan ka, sira ulo yata to. Kaya importante po na nakatali. Okay? Para kung anumang lakas ang bato mo, hindi po yan malalaglag sa upuan. Hindi po yan mangingisay-ngisay na kung ano yung nakikita ninyo. Okay? Ginagawa po kasi ng ibang manggagamot yan para makita sa video na ganito, ganyan. So, panoorin ngayon. So, hindi po yun proper. Mali po yun. Okay? Susunod naman po ay yung pangpako. Ngayon, lahat ba pwede mong pakuin kapag ikaw ay nagpasakay na? Ang mapapako nyo lamang po ay yung inyong natawag. Okay? Karamihan po dyan sa mga mangkukulam na inyong pinapasakay ay meron po yung backup. So yung backup na yun, hindi nyo po yun mapapako. Ang gagawin nyo po, papahirapan nyo po yung pinasapi ninyong espiritu. Pag nakasapi po yun, pahihirapan nyo yun, aalamin ninyo kung sino pa ang mga tumira doon sa pasyente ninyo. Saka po ninyo tatawagin. Okay? Huwag po muna kayong tumawag meron po tayong ibibigay na orasyon na para pangtawag ng lahat. Pero ano po kasi yun kumbaga sa mga pang mahuhusay na po yun, pero ibibigay ko po sa inyo. Sa mga pang mahuhusay na po yun, yung talagang pag tinawag mo lahat sila pasok. Okay? Sa mga talagang mahuhusay na po yun. Pero ang ibinibigay ko po kasi dito ay para sa mga beginner, yung handa ng manggamot. Okay? Paisa-isa po muna kayo hanggang sa tumaas yung inyong kakayahan. Ang inyong knowledge, yung kaalaman ninyo sa panggagamot, bago nyo po gampanan yung ibibigay ko na yon. Pero libre ko po, ibibigay ko po dito sa inyo. Para po kung sa tingin nyo na kaya nyo na sila lahat, kahit ilan man yan,
pwede nyo sila sabay-sabay pasampahin, papasukin doon sa pasyente. Walang ligtas. Okay po? So, susunod naman, pang-diskomunyon. So, kapag nasa loob na, nakapako mo na, kinadena mo na yung namiminsala, tatanggalan nyo po sila ng kapangyarihan. Okay? Luhod po lahat dito sa orasyon na aking ibabahagi. Tanggal po talaga lahat yan. Ano man ang ginawa nila, karamihan po kasi ng mga kapangyarihan nila, nilalagay nila sa mga maaring manika. Pero sa panahon ngayon kasi, pag manika ang ginagamit, sa mga sinaunang mangkukulam po kasi yan yung mga manika-manika na yan. High-tech na rin po ang mangkukulam ngayon, kung inyo pong aalamin. Ginagawa ng mga mangkukulam yan, simpleng clay lang, o di kaya simpleng clay lang na lupa, dadasalan, parang binilog lang yung lupa, dadasalan, karamihan yung iba nilalagay sa para mga yayat, minsan nilalagay sa may gabi, minsan kung ano pang inilalagay nilang sakit. Magkaiba po ang, tandaan nyo po magkaiba po ang mangkukulam at ang mangbabarang. Ang mangkukulam po, ang ginagawa, pinapahirapan, pinapasakitan yung pasyente hanggang siya ay mawala ng gana kumain, hanggang siya ay mamatay. Ang mangbabarang po ay pinapakain yung pasyente sa mga insekto. Okay po? Hanggang siya ay mamatay. Yun po ang pinagkaiba ng dalawa, pero parehas po sila pang demonyo. Okay po? Pag nadiskumunyonan nyo na, sa kanyo po tatarakan. Ngayon, bakit kailangan mong diskumunyonan? Kasi karamihan po sa mga mangkukulam ay 10 years, 15 years, 20 years nang ginagawa yan. Okay? Tapos ikaw baguhan, tatawag ka. Ano sa tingin mong mangyayari? 'Di ba? Tapos hindi lang siya nag-iisa, marami sila. So hindi po basta-basta manggamot. Dito sa pangtarak na ito, dito nyo po malalaman, magbibigay po tayo dyan ng mga halimbawa, mga orasyon. Dito nyo po malalaman kung gaano kalakas ang inyong kalaban. Okay? Saka po kayo magkakaroon ng kambyo. Okay? Hindi po ito, wala po nakitang nag-share pa nito sa mga manggagamot dyan. Yung pangkambyo. Okay? Karamihan, ang alam lang nila, mag-iipon ng mga pangtarak. Pwede ka pong manggamot ng isa lang yung pangtarak mo, basta alam nyo po yung kambyo. Okay? Ituturo po natin yan. Iisa-isahin ko po yan sa inyo. Susunod naman po, yung pagpapaalis. Ngayon, bago ka magpapaalis, dito po kayo magdidesisyon. Mga ka-playmates, bago ka magpaalis ng tinawag mo, pinasapi mo, kayo po ang titimbang ng inyong pasyente. Karamihan po kasi ng mga pasyente, minsan yung pasyente po ang nang-aagrabyado. Okay? Tapos yung nangkulam o yung nagpakulam, siya yung naagrabyado. Dahil sa wala siyang kakayanan o walang pera, maaaring palagay na lang natin, yung pasyente ninyo ay may-ari ng mga negosyo, may-ari ng mga sasakyan, may-ari ng malaking bahay, tapos may inabuso siyang maid o katulong, tapos walang magawa yung katulong na yun, nagpatira ng mangkukulam sa kanya. So kayo po ang magdidesisyon, wala po sa kamay ko kung paaalisin nyo po yung namiminsala o pagbibigyan ninyo ng ikalawang pagkakataon. Kung ako ang tatanungin, pag ganun ang sitwasyon, pagbigyan po ng ikalawang pagkakataon. Kasi yung inuutusan ng mga mangkukulam ay wala rin po yang magawa. Okay? Nanghuhuli po ang mga mangkukulam ng espiritu, tapos ginagawa nila yan, inuutusan nila. Yun yung uutusan nila para maminsala dun sa pasyente. Okay? So, pagbibigyan nyo po, paalisin nyo po. Ngayon, may sikreto po, hindi lamang po basta magpapaalis. Papalayain nyo po yung espiritu. Anong ibig kong pong sabihin? Kasi hindi po ito alam ng mga karamihan sa manggagamot. Bigla na lang paalis. Ang hindi nila alam,
nakatali pa rin po iyon, parang aso nakatali sa leeg. Yung espiritu na yon, babalik po iyon, tatawagin ulit yon ng mangkukulam. Okay? Mapapatay ba ang mangkukulam sa panggagamot? Mapapatay po kung ang mismong ang mangkukulam mismo ang siyang nagkaroon ng alay. Inaalayan po kasi yan bago tumira sila. Okay? Pwede nyo po mapatay yun o sa pamamagitan ng rabweltar o pagpapabalik ng sakit na binigay niya. Pwede po yun. Mapatay nyo yung mangkukulam ninyo. Pero karamihan sa mga mangkukulam, yung mga veterano na dyan, syempre hindi yan magpapagapi, hindi yan magpapatalo. So ang gagawin yan, magpapadala yan ng mga espiritu para hindi siya masapol. Kung patayin mo man, yung pinadala lang niya, yung mamamatay, hindi siya. Mababawasan lamang siya ng mga alaga niyang espiritu, manghuhuli ulit yan. Okay? Ganun po yun. So, bago nyo po paalisin, hindi alam ng iba, bigla na lang paalis dahil sa katagalan na ng sigurong pasa ng mga panggagamot, nawala na yung ganong klase ng orasyon o ganong klase ng kakayahan, kaya pinapaalis na lang. Pero dapat po, bago paalisin, tatanggalin nyo po muna yung tali. Mapapansin nyo po, kasi pag mapapansin nyo yan, kapag tinanggalan nyo na ng tali, so hindi na siya hawak ng mangkukulam o mangbabarang. Magugulat na lamang po kayo. Yung mismong espiritu na nakasapi doon sa pasyente magpapasalamat sa inyo. Okay? Kasi wala yan silang magawa Lalo na pag alipin lang sila ng mangkukulam, wala po yung magawa. Susunod at susunod yan. Kaya hindi po basta-basta magpapaalis kayo. Palayain nyo po, lalo na yung mga espiritu lamang. Palayain nyo po, pag pinalaya nyo na, saka nyo siya paalisin. Wala pong magagawa yung mangkukulam, hindi na po niya yun matatawag. Okay? Yun po ang pamamaraan na hindi alam ng ibang manggagamot. Okay? Ngayon, let's say, sabihin na natin, desisyon mo na talaga, patayin o dalawang balik na yung pasyente mo, tinira ulit. Hindi po ako magdedesisyon, kayo po, kasi kayo po ang manggagamot. Okay? Nasa inyo ng desisyon kung hahatulan mo na. Okay po? Nasa kamay mo ang desisyon, ang hatol. Tandaan nyo po, bago po kayo humatol, timbangin nyo po muna yung inyong pasyente. Okay po? Sa panghuli, pagpapabalik sa diwa ng pasyente. So, napakadali lamang itong paraan na ito, pero ituturo natin yung pagpapabalik. Yung pag napaalis mo na yung espiritu na namiminsala, pwede mo na siyang tawagin, yung gigisingin mo na yung pasyente. At pagtapos ng gising ng pasyente na yan, yung pasyente mo, babakuran mo yan, babalabalan mo yan, okay? Pagkatapos, bibigyan mo ng protection kung ano mang mga pangtapal na yan. Okay? Ituturo po natin yan step by step. Ito ay panimula lamang po at kapaliwanagan. Sa susunod naman po, ito, may babala po ako sa inyo bago po tumahak dito. Unang-una sa lahat, kilatisin ang pasyente. Anong ibig kong sabihin dito? May mga pasyente din po kasi na may sakit sa kaisipan. Okay? Yung biglang sasabihin nila, sinasaniban po ito, dadalhin sa inyo. Kilatisin nyo po muna yung pasyente kung mayroon mang sakit sa kaisipan. Meron po tayong orasyon na malalaman ninyo kung ang pasyente ba ay talagang sinasaniban ng masamang espiritu o hindi. Kasi kung sinasaniban yan, yung sa ibabahagi kong orasyon, automatic aaray at aarayan. Okay? Na hindi niya na mamalayan. Ngayon, kapag hindi umaray yun, sasabihin po ninyo doon sa mga kamag-anak na nagdala ng pasyente na pauwiin nyo na lamang po yung pasyente at maaring pumunta po sila sa may psychiatrist. Okay? Maaring yung pasyente ay stress lamang o may sakit sa kaisipan. Huwag po kayong assuming mga ka-playmates. Dapat alamin nyo po yan. Hindi porke dumating sa inyo, sinasaniban, ganun. Tapos titirahin nyo na kaagad. Mali po.
Dito nyo po malalaman kung yung pasyente, karamihan po kasi ng iba nagkukunyari lang para magkaroon lang nagkasakit-sakitan. Dito nyo po malalaman kung tunay bang nagkakasakit-sakitan. Okay? Ituturo ko po yan. Dito marami na pong napahiya dito Kaya ituturo ko po yan dahil legit po tayo dito. Legit tayong manggagamot. Ginagawa natin to para makatulong sa kapwa, kaya hindi po nila tayo dapat ganyanin yung mga iba na porque albularyo lang ay gaganyanin na nila. So meron din po tayong karunungan. Okay? Pagkatapos po nito, sa susunod ay yung bakod, balabal at opensa. Ito pong bakod at balabal, ibigay ko na po yan, medium level. Yun po ang gagamitin natin sa ating depensa sa sarili. Pwede nyo rin pong sabayan ng inyong testamento. Okay? Bakod, balabal, ito po ay depensa. Ngayon, yung opensa, sabi ko nga sa nakaraan, sinabi ko na maglalaan ako kasi malawak po ang saklaw nito, na andyan po yung tinatawag na opensa de guerra, na andyan po yung opensa de cambio, na andyan din po yung opensa de ultimatum. Okay? Ewan ko lang sa mga iba, pero karamihan may alam sa mga opensa de ultimatum, pero pambihira kong naririnig. Maaring hindi ko naririnig kasi sa mga video na aking napapanood, maaring binubulong lang nila. Okay? Pero meron po itong cambio. Ituturo ko po yan. Okay? Isa-isa. Ngayon dito, panghuling babala natin, warning, siguraduhin na handa bago tumahak sa gawaing ito. Mas mainam na naka-5 antas ang kakayahan bago manggamot. Okay po? Para lubusan po talaga ninyong matatawag at mapasakay yung mga namiminsala. Okay? At hindi kayo basta-basta nagagapi. At secure yung inyong pasyente. Kaya sabi ko, kung baguhan ka man at nakita mo ang video na ito, please, wag mong gawin at wag kang tumahak dito. Bumalik ka kung gusto mong maggamot, magdebosyon ka ng iyong testamento, pagkatapos magdebosyon ka ng pang-medium level, saka ka tumahak dito. Dahil hindi po basta-basta manggamot. Ang buhay nyo po, inuulit ko po warning, ang buhay nyo po ang nakasalalay dito. Kunting pagkakamali nyo lamang po, sapul kayo. Okay? Dahil hindi lamang po 5, hindi lamang po 10 ang makakalaban ninyo. Karamihan dyan, isang barangay. Lalo na yung may mga barangay na pang mga tumutodas talaga. Pero yung ng mga nagpapabayad, kasi pag nagpabayad ka, tapos magsasabi sila ng presyong pang ultimatum, karamihan dyan, mga purok-purok, isang barangay, titira yan. Buong barangay yan, talagang tutudasin nila yung pasyente. Tapos nakatakbo sa'yo. Anong gagawin mo? 'Di ba? Kaya mas mainam na naka-5 antas. Yung iyong medium level. Meron ka ng protection ng iyong testamento. Meron ka pang medium level. Saan ka pa? Luhod lahat sila. Wala pong natatalo doon sa medium level. Okay? Luhod po lahat sila sa'yo. Dahil at the end of the day, baliktarin man natin ang mundo, walang mga demonyong lumika sa Diyos. Tanging ang Diyos lamang, ang Diyos infinito, ang lumika ng lahat. Okay? Kaya hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery, at kita-kits po tayo sa mga susunod na videos, ang part by part ng panggagamot. Maraming salamat po.